Ayan sa lahat, sa pangalan po ng aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Mahal na Panginoon, maraming pong salamat. Hallelujah. Sa lahat na una yung tunay, tapos mahal na Panginoon, sa lahat sa pagkilos mo na mainam sa aming kaligitnaan. At sa oras nito, mahal na Panginoon, kami po yung humingi ng kapatawaran sa lahat na ipagkukulang. Lalo di kita yung balingkod sa ganang akin. Wala po akong magawa. Ikaw po maglagay ng masita sa aking labi at bukas ang puso't unawa ng lahat ng aking minamahal ng mga kapatid na narito. At anumang hadlang, gawa ng kaaway, mahal na Panginoon, sama-sama po namin sinasaway, demos of hindrances, cast out and anoint your God in the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin natin mahal po yung mga inamag. Albisyo po, makabalik po kayo sa inyong kinupuan. At bago po lahat, maminamahal ang aking pong pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pagdakila ay wala pong iba kundi sa ating nag-iisang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo po lamang. And I will give double honor and respect to the beloved honorable parents in the Lord. We'll always treasure the blessed memories and teaching of dearly beloved honorable evangelist Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Also to their beloved honorable assistant pastor ni Sir Almeida, sa kanilang mga pangaral, tuturo po sa atin, mga minamahal na iniwan, at hindi po natin kailanman malimutan mga minamahal, at patuloy po natin na pinagsisikapan masunod ang kalooban ng ating dakilang Diyos sa pamamagitan ng mga turo na iniwan nating beloved parents in the Lord. At ako pinagpapaabot ng isang magandang hapon din, mga minamahal, at pagrespeto, paggalang sa lahat po ng beloved children, ating beloved parents in the Lord, the Almeida family, the beloved children, mga minamahal, at ganoon din sa lahat po na aking magkapwa magagawa, to all my beloved co-preachers, elders, choir members, instrumentally, sa lahat po ng ating minamahal na mga kapatid na ating pong kapiling mga minamahal sa hapon na ito. Magandang hapon po sa inyo lahat. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord! Purihin natin mahal na Panginoon mga minamahal, ating po ihandang ating puso't isipan sa pakinig ng salita ng ating dakilang Diyos. At ako din po ay nagpapapunta isang magandang hapon sa lahat na ating mga live webcast viewer, mga minamahal, ating private live, mga minamahal, magandang hapon po sa lahat ng ating mga kapatiran na nakatuon po sa kanilang sa ating live, mga minamahal, at nandiyan sa kanilang mga tahanan. Purihin natin mahal na Panginoon. At tayo po, mga minamahal, ay magbukas sa ating banal na kasulatan. Kaya hindi po pakibasa dito sa Ikalawang Kronika, Kapitulo 7, versikulo 14. Amen. Praise the Lord. Ayan po dito sa Ikalawang mga Kronika, ang kapitulo po ay 7 at ang talata po ay 14. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ng kanilang masamang lakad, akin ngang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Amen. Praise God. Kindly pakibasa sa English. Brother Vincent, kindly, Vincent, sino pwede? Amen. Praise the Lord. From the book of the 2nd Chronicles, chapter 7, verse 14. If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang pagbasa ng balsita ng ating dakilang Diyos. Lang sabing, praise the Lord! Pamagatan po natin, mga minamahal natin pag-aralan na, the wake-up call of God. Amen. Ang wake-up call ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Nakikita po natin mga nangyayari sa ating paligid, mga minamahal. Amen. Amen. Minsan ginagamit ng Diyos ang mga disaster, bagyo, lindol, mga minamahal. O kahit mga personal na crisis, mga minamahal, bilang wake-up call sa atin. Amen? Amen. Hindi dahil gusto niyang parusahan tayo, mga minamahal, kundi gusto niyang kisingin po tayo sa ating mga pagkukulang. Lahat magsabing amen. Sa gitna ng sakuna, mga minamahal,
minsan napapaisip tayo na sabihin natin, mahal na Panginoon, bakit nangyayari ito? Pero dapat, maminamahal, ang tanong, dapat ay nating itanong, mahal na Panginoon, ano ba o ano po ang gusto mong matutunan namin sa mga bagay na ito? Lahat magsabing amen. Gusto ng Diyos, maminamahal, na bumalik tayo sa Kanya. Amen? Magpakumbaba at kilalanin siya na siya lang ang tunay at makapagliligtas at makapagbabago ng ating buhay. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Kaya sa tuwing may disaster, huwag lang tayong matakot kasi madalas ganyan eh. Amen? Pagpaparating yung isang bagyo, isang unos, mga minamahal, lahat takot, lahat naghahanda. Amen? Lan pagsabi amen? Dapat magising po tayo. Baka ito na ang paraan ng Diyos para sabihin, anak, bumalik ka sa akin. O magpakainit ka na, anak, sa paglilingkod sa akin. Lahat magsabi, amen. Pahalagahan mo, anak, ang paglilingkod mo sa akin sapagat malapit na akong babalik. Amen. At tulad ngayon, maminamahal ang nangyayari sa ating mahal na bansa, mga kaguluhan, korupsyon. Minsan nagtatanong tayo, Lord, bakit mo hinahayaan na mangyari ang mga bagay nito? Amen? Pero minsan, ang mga ganitong pangyayari ay hindi lang basta pinahintulutan ng Diyos, maminamahal, kundi ito'y paalala. Amen? Ito ay wake-up call ng Diyos, isang malakas na sigaw para sa isang bansa o puso, maminamahal, na unti-unting lumalayo sa mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga, mga minamahal, disaster is not just distraction. It's God's direction. Amen? Ang sakuna ay hindi lamang pagkasira, ito ay direksyon ng Diyos para tayo ay lalong iayos sa mahal na Panginoon. Ang mga bagay na dapat nating gawin sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Lahat magsabing amen. Ang sabi ng Bible, mga minamahal, the Lord is my refuge and strength, an ever-present help in trouble. Amen? Basahin muna natin kindly. Psalms chapter 46, verse 1. Dito po sa aklat ng mga awit, 46, ang talata po ay 1. Ang Diyos ay ating ampunan at kalakasan, handang saklolo sa kabagabagan. Amen. Lahat magsabing amen. Dahil minsan sa sobrang busy natin sa mga bagay-bagay dito sa sanlibutan, maminamahal minsan ang tao nakakaalala na lang pag andyan yung mga kalamidad, andyan yung mga sakuna, mga minamahal, doon na lang minsan natututong manalangin sa mahal na Panginoon. Amen? Madalas busy tayo sa trabaho. Amen? Iba wala namang trabaho, saan busy? Sa gadget. Amen. Amen. Nakalimutan ng manalangin, mga minamahal. Amen? Nakalimutan natin ang mahal na Panginoon lang ang tunay na may kontrol. Amen? Pero pag dumating ang disaster, bigla nating naaalala siya. Amen? Di ba? Ang mga lindol, bagyo at krisis ay parang paalala ng Diyos para tayo ay muling manumbalik. Amen? Magpahalaga sa ating relasyon sa mahal na Panginoon. Lahat magsabing amen. Parang sinasabi ng Diyos sa atin, anak, wala kang kontrol sa mga mangyayari. Amen? Wala kang kontrol sa mga kalamidad na yan, sa mga sakuna na yan. Pero ako, meron ang sabi ng mahal na Panginoon. Lahat magsabing amen. Di ba? Napanood naman siguro natin yung mga nag-upload ng mga videos sa mga pangyayari during the time na nandun sila sa kalamidad. Ano sinasabi? Lord, Lord, there is Jesus. Iligtas mo kami. Amen? Lahat magsabing amen. Minsan yung mga kaganapan sa buhay natin, mga sakuna, mga kalamidad na yan,
wake-up call na mahal na Panginoon, na walang ibang pwedeng magligtas sa atin, kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lahat magsabihin, praise the Lord! Kaya, sa gitna ng gulo, sa gitna ng unos, imbis na matakot, lumapit tayo sa mahal na Panginoon. Amen? Lahat magsabihin, praise the Lord! Disaster reveals the condition of our hearts. Amen? Minsan, ang mga kalamidad ay nagpapakita ng kalagayan ng ating mga puso. Kung saan na ba nakatuon yung ating mga puso sa mga bagay ba dito sa sanlibutan? Sa mga material na bagay, mga minamahal. Sa mga mahalaga sa ating paningin, mga minamahal. Amen? Yan, sabi nga ng Bible, examine yourself to say whether you are in the faith. Test yourselves, sabi. Amen. Pakibasa kindly. 2 Corinthians chapter 13, verse 5. Sa aklat ng ikalawang mga taga-Korinto, ang kapitulo 13, ang talata ay 5. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Yes. Subukin ninyo ang inyong sarili, hindi ba ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Hesukristo ay nasa inyo, Amen. maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Amen. Yes, palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Pag may sakuna, lumalabas kung ano talaga ang laman ng puso natin. Amen? Takot ba? Sino ang takot sa lindol? Sino ang takot sa bagyo? Sa typhoon, mga minamahal. Amen? Lumalabas kung ano talaga ang laman ng puso natin. Takot ba? Pananampalataya? O pagtitiwala sa mahal na Panginoon? Amen. Pag mayroon kang pananampalataya o pagtitiwala sa Diyos, wala kang katatakutan. Ang sabi ng Biblia, mabuwal 1,000 sa iyong kanan at sa iyong kaliwa. Pero ikaw na nagtitiwala sa mahal na Panginoon, mananatili kang nakatayo. Sapagat ang Diyos mo ay makapangyarihan. Lahat magsabing, praise the Lord! Ginagamit ng Diyos ang mga pagsubok para ipakita kung saan tayo mahina. At para mas tumawag ang ating, para mas tumawag tayo sa mahal na Panginoon. Amen? Amen? Sa pamamagitan ng ating pananampalataya, buong pagtitiwala sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin dakilang Diyos. Minsan kailangan nating yanigin tayo ng Diyos. Amen? Para magising tayo at bumalik sa Kanya. Magpakainit sa paglilingkod. At magsabing amen. Kasi pag ang Kristiyano walang pagsubok, walang mga unos, mga minamahal, paisi-isi. Amen? Pero pag dumarating ang mga grabing pagsubok, mga minamahal, ang sabi nga ng ating beloved Honorable Son Pastor, mga minamahal, doon tayo lalong natututong tumawag sa mahal na Panginoon. Humingi ng tulong sa mahal na Panginoon. Amen? Palakpakan natin dakilang Diyos. Lahat magsabihin, praise the Lord. Ano pa? The fire will test the quality of each person works. Amen. Sa pamamagitan daw ng apoy, mga minamahal, susubukin kung ano ba talaga ang ating mga gawa. Ano ba talaga ang ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Tayo ba'y lubos na nagtitiwala sa mahal na Panginoon? Amen. Amen. Sabi ng Bible kay Lee, 1 Corinthians chapter 3, verse 13. Dito po sa aklat ng unang Korinto, kapitulo 3, ang talata po ay 13. Ang gawa ng bawat isa ay mahayag, sapagkat ang araw ang magsasaysay, sapagkat sa pamagitan ng apoy, nihayag. At ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano yaon. Yes, palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Sa gitna ng sakuna, lumalabas kung ano talaga ang laman ng puso natin. Amen? May tiwala ba tayo talaga sa Diyos o puro takot lang? Amen? Nagtutulungan ba tayo o nag-iisip lang ng ating sariling kaligtasan, mga minamahal? Amen? Amen? Minsan, gano'n ang iba, mga minamahal. Pero dito, salamat sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, nung nagdaang unos sa dako ng Cebu City.
ang ating pagtutulungan sa pangunguna ng ating Central Church, mga minamahal, and the Central Visayas at ang ating ilang mga kapatiran. Nagkaloob through GCash, mga minamahal, pinadala doon sa dako ng Cebu City para yung ating mga kapatiran doon na naapektuhan, mga minamahal, ay mabigyan ng mahatiran ng tulong, mga minamahal, sa pamamagitan ng ating Divine Blessing Foundation. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. At magsabing, praise the Lord! Diyan natin ipinapakita kung ano talaga ang ating totoong paglilingkod at ano ang ating totoong gawa sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At magsabing, amen. Kaya nga, mga minamahal, ang mga disaster ay parang salamin. Ipinapakita kung gaano kalalim o kababaw ang ating pananampalataya sa Diyos na pinaglilingkuran natin. At magsabing amen. Hindi lang pagka naligtas ka na o iniligtas ka sa sakuna ng mahal na Panginoon ay tapos na. Amen. Katulad namang ginagawa nating pagtulong, ito po ay isa sa nais at kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Baka tayo sobra-sobra na ang pagpapala, mga minamahal, pero maraming tao na apektuhan, mga minamahal na mga kalamidad. Mayroon tayong karapatang tumulong unang-una sa ating mga kapwa mananampalataya. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Isipin nga natin yung isang, di ba, nabalita yung isang player ba yan? After niya iligtas yung kanyang mga mahal sa buhay, nagligtas siya ng mga kababayan niya, mga kapitbahay niya na nandun, nalubog sa sakuna, mga minamahal. Amen? Kasi pagka ang puso mo'y busilak, mga minamahal, kahit may ialay pa ang sarili mo, gagawin mo. Amen? At ang sabi ng Biblia, ang mga bagay na ginagawa nating mabuti sa ating kapwa, mga minamahal, ginagawa natin sa Diyos na lumikha sa atin. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord! Kaya kung nakakaramdam tayo ng takot o pagkalito sa gitna ng unos, tandaan po natin, hindi ka sinusuko ng Diyos. Amen? Hindi ka pinabayaan ng mahal na Panginoon. Tinuturuan ka niyang magtiwala sa Kanya. Amen? Lahat magsabing amen. Minsan, akala natin, iniiwan na tayo ng mahal na Panginoon. Hindi. Tinuturuan ka lang ng mahal na Panginoon na lalo kang magtiwala sa Kanya. Ang sabi nga niya, call unto me and I will answer thee. And show the great and mighty things that those know it not. Amen? Yung hindi mo mga nalalaman, bigla na lang nandyan ang saklolo, ang tulong na mahal na Panginoon. Lahat magsabi, amen. Bakit hindi pinakita mo ang iyong grabing pagtitiwala sa Diyos na nagligtas sa iyo, mga minamahal, sa Diyos na nagpagaling ng karamdaman mo, sa Diyos na nagbago ng buhay mo, kaya sa lahat ng oras, hindi ka pababayaan ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Minsan, disaster calls us to repentance and prayer. Amen. Tinatawag tayo minsan ng kalamidad sa pagsisisi at pagdarasal. Amen. Pagka nandyan na yung mga sakuna, kung ano-anong pagsisisi na ginagawa. Yung ibang kababayan natin na mga mali ang kanilang pagtawag sa Diyos, lahat na ng santo, tinawag na. Amen ba? Pero wala kaligtasan. Walang rescue dumating. Amen? Pero yung mga kapatiran natin sa Cebu, maminamahal, anong patutuo ng isang kapatiran? Habang paparating yung baha, mga minamahal, mula doon sa bundok, ang ginawa ng kapatiran, pumikit at nagpuri sa mahal na Panginoon. Maya-maya, naramdaman niya, ba't hindi dumarating? Kitang-kita na ng mata niya. Nung pagpikit niya, nagpuri siya, nakita niya yung tubig lumihis doon sa kanilang lugar. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon at magsabing, praise the Lord! Kaya, sino hindi maglilingkod sa mahal na Panginoon? Amen. Sabi ng Biblia, mga minamahal, di ba? 2 Chronicles chapter 7 verse 14, remind us kung tayo ay magpakumbaba, manalangin at tatalikod sa ating kasalanan, ang Diyos ay makikinig. Amen? Magpapatawad at magpapagaling sa atin. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Hindi sapat na magdasal lang pag may bagyo.
pag may unos, pag may kalamidad, mga minamahal, dapat araw-araw nating hanapin ang Diyos, mga minamahal, sa panahon ng ginhawa at sa panahon ng unos. Amen. Pagkatapos ng mga bagay na yan, yung kababayan natin, nakakalimutan na ang Diyos. Amen. Amen. Yung iba, after nga iligtas, nagpasalamat sa bundok. Sino ba may likha ng lahat? Sino ba may likha niyan? Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, iniligay ng mahal na Panginoon yan para sa mga darating na sakuna, mga minamahal. Kaya ang dapat pasalamatan, walang iba kundi ang Diyos na lumikha. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Kaya, return to me with all your heart, with fasting and weeping a morning, sabi ng Joel, chapter 2, verse 12, kindly. Mula po sa aklat ng Joel, Kapitulo 2, ang talatay 12. Giyon may ngayon, sabi ng Panginoon, magsipanumbalik kayo sa akin ng inyong buong puso, na may pag-aayuno at may pananangis at may pananambitan. Amen. Amen! Kapag may sakuna, lagi nauuso ang dasal. Pero minsan, panandalian lang. Amen ba? Amen. Pag nawala na ang mga sakuna, mga kalamidad, balik ulit sa dating gawin. Di ba? Yan ang nangyayari. Amen. Pero sa mga totoong Kristiyano, may kalamidad man o wala, may sakuna man o wala, mga minamahal, nananatili tayong nananalangin. Bakit? Dahil tinuruan tayo ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon, manalangin lagi ayon sa banal na kasulatan na itinuro sa atin. Kaya pag dumating ang mga pagsubok, napapansin natin, lagi tayong pinagtatagumpay ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin dakilang Diyos. At magsabing, praise the Lord! Eh, hindi po pwedeng, pag wala na ang bagyo, babalik uli sa dati mga minamahal. Amen? Dahil ang gusto ng Diyos, hindi lang sa pansamantalang paglapit, kundi tunay na pagbabalik loob mga minamahal. Amen? Hindi sapat na humingi lang ng tulong, kailangan din nating humingi ng tawad at magbago. At magsabing, amen. Disaster is God's megaphone saying, anak, gusto ko lang makausap ka ulit. Ganyan ang minsan, di ba? Amen. Pag walang pagsubok, Kristiyano, mga minamahal, wala. Amen. Palamig-lamig. Pero pag may pagsubok, mga minamahal, ginagamit pala ng Diyos yun. Amen. Parang malaking speaker na binubulong sa'yo, na bumubulong sa'yo. Anak, gusto kitang makausap. Amen? Amen! Minsan, kung ano kinakausap natin eh. Amen. Nais sa mahal na Panginoon, panatilihin natin ang ating relasyon na may kainitan sa mahal na Panginoon. Amen. Kaya sa pinahintulutan ng Diyos ang mga pagsubok na yan para tatawag tayo sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. At magsabing, praise the Lord! God can bring restoration after disaster. Amen? Minsan, di ba, napapansin natin, after ng mga pagsubok sa buhay natin, ang Diyos din ang nag-aayos. Amen. Ang Diyos ang maaring magdala at magpanumbalik pagkatapos ng mga bagay na nasira. Amen. Basahin muna natin. Sabi sa Joel chapter 2 verse 25, kindly. Hallelujah. Dito po sa Joel, ang kapitulo po ay 2, versikulo po ay 25. At aking isasauli sa inyo ang mga taon na kinain ng balang, ng uod at ng kuliglig, at ng tipaklong na siyang aking malaking hukbo na aking sinugo sa gitna ninyo. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon at magsabing, praise the Lord. Pakihanda rin po yung James chapter 4 verse 8. James chapter 4 verse 8. Last verse po natin yan. Ano ang sabi diyan, mga minamahal? And that sat upon the throne said, behold, I make all things new. And said unto me, write, for these words are true and faithful. Amen.
Sa Biblia, tuwing may sakuna, laging may kasunod na pag-asa. Amen? Nakita natin, pagkatapos ng baha sa panahon ni Noah, may bahaghari. Ano ibig sabihin nun? Hindi na gugunawin na mahal na Panginoon muli ang daigdig sa pamamagitan ng tubig. Amen. Lahat magsabi amen. At sa pamamagitan na yun, mga minamahal na tinira ng mahal na Panginoon ang lahi ni Noah. Tayo ngayon, amen, dumami. Di ba? Nagkaroon sila ng pag-asa after ng unos. Lahat magsabi amen. Pagkatapos sa pagkasira ng Jerusalem, bumalik si Nehemiah, mga minamahal, at itinayo muli ang pader. Amen. Lahat. After ng mga sakuna na yan, after ng mga pagsubok, ang Diyos ay naglalagay ng mas maayos para tayo ay makapaglingkod ng tuloy-tuloy sa mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Ganon din sa buhay natin, mga minamahal. Pagkatapos ng bagyo, ng problema, may bagong simula ang Diyos para sa buhay natin. Amen? Ang layunin niya ay hindi sirain tayo, kundi palakasin at baguhin tayo ng husto ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Last disaster shall draw us closer to God, not farther. Amen? Minsan ginagamit ng Diyos sa mga kalamidad at dapat ito'y maglapit sa atin sa mahal na Panginoon. Hindi malayo tayo sa mahal na Panginoon. Ang mga pagsubok ginagamit ng Diyos para lalo tayo lumapit sa mahal na Panginoon. Amen? Draw near to God and He will draw near to you. Sabi ng Biblia. Kindly. Pakibasa. Last verse natin yan. And then yung Revelation chapter 21 verse 5. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, ang kapitulo po ay 21 at ang talata po ay 5. At yaong nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. Right. At sinabi niya, isulat mo, sapagkat ang salitang ito ay tapat Amen. at tunay. Amen. Last verse. James 4 verse 8. Dito po sa aklat ng Santiago 4:8. Magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Right. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. Palakpakan natin ng malakas sa mahal na Panginoon at magsabing, praise the Lord! Ang tanong, sa gitna ng disaster, sa gitna ng sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng kalamidad, lumalapit ka ba sa Diyos? Lumalapit ka ba? Lumalapit ba tayo, mga minamahal? O lumalayo ka sa mahal na Panginoon? Dapat lalo kang lumapit sa mahal na Panginoon. Amen? Dahil walang ibang pag-asa kundi ang mahal na Panginoon. At magsabing amen. Kapag ang mundo ay gumuguho, tandaan po natin, ang mahal na Panginoon Jesus, ang matibay na pundasyon na hindi kailanman mababagsak. Amen? Ano ang gusto mong ituro ng mahal na Panginoon? Sa iyo, pag may mga unos na pinagdaraanan, ngayon, kung mayroon tayong pinagdadaanan, sa halip na magreklamo tayo, dapat tayo po ay magpasalamat. Dahil ginagamit ng Diyos ito para gisingin tayo, para ibalik ang dati nating pag-ibig sa Kanya, mga minamahal. Amen. Para tayo ay ingatan habang tayo ay naghihintay sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Amen? Lahat magsabing amen. Kaya ang disaster o mga kalamidad na yan, mga uno sa buhay, ay hindi lang distraction, mga minamahal. Amen. Ito ay divine direction, banal na direksyon ng Diyos para sa atin. Gamitin natin ang bawat unos bilang paalala ng mahal na Panginoon na siya lang ang ating sandigan at siya lang ang makapagliligtas sa atin. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Disaster is not the end. Amen? It's a divine reminder ginagamit ng Diyos para sa atin. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon.
Gisingin ang natutulog na pananampalataya. Amen. Baka mahina na ang iyong pananampalataya. Ibalik ang puso na naligaw. Amen? Amen. At ipaalala na siya pa rin ang tunay na hari ng lahat. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Kaya sa susunod na may mga unos at sakuna, huwag lang tayong manisi. Amen? Ngayon, ang dami sinisisi sa bansa natin. Amen ba? O, sa pamilya natin, nagka-problema, huwag na natin sisihin kung sino man. Amen? Amen? Dapat manalangin tayo. Ngayon, ano ginagawa ng mga tao sa Luneta? Anong sinisigaw nila? Maraming mga placards tayo nakikita. Mga banner, anong sinisigaw nila? Dapat nating gawin, manalangin tayo. Amen! Lahat magsabihin, praise the Lord! Huwag lang tayong matakot pag may mga problema, may mga pagsubok, may mga unos, may mga kalamidad, mga minamahal. Magtiwala dapat tayo na may Diyos na handang mag-ayos ng lahat ng bagay. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Huwag tayong mangamba, mga minamahal. Amen? Lahat magsabing amen. Dapat pray, ipanalangin hindi lang ang sarili mo. Hindi lang sarili natin, kundi pati ang bansa at ang mga naapektuhan ng mga kalamidad na nagdaan, mga minamahal. Amen? Amen. At ibalik ang ating puso sa Diyos, iwanan ang kasalanan. Amen. Tulungan ang mga nangangailangan maging kamay at paatay ng Diyos sa panahon ng sakuna. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Tayo, hati-hati, wala tayong pag-asa. Punong-punong tayo ng mga problema, pagsubok sa buhay, pero ngayon, pinagpala na tayo ng mahal na Panginoon. Inaasahan tayo ng Diyos na tayo maging kamay at paa ng Diyos para maipaabot, mga minamahal, sa ating mga kababayan, ang Diyos na nagliligtas, ang Diyos na nag-iingat, ang Diyos na naglulutas sa mga problema, ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan sa puso't isipan, mga minamahal, at ang Diyos na handang magligtas sa lahat ng mangyayari pa sa mundong ito, mga minamahal. Walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, habang tayo lumalapit sa Diyos na may pananampalataya, kahit nandun tayo sa kahirapan, hindi ka pababayaan ng mahal na Panginoon. Tayo, pinagpala na tayo ang gagamitin ng mahal na Panginoon para ipaalam sa daigdig, sa bansang Pilipinas, na may Diyos na makapangyarihan, na pinaglilingkuran ng ating mga magulang sa Panginoon at pinaglilingkuran natin lahat. Hindi na kailangan sisihin ang mga leader natin. Hindi sila yan. Gawa ni Satanas. Sino ba ang sakim sa kapangyarihan? Walang iba kundi ang dyablo. Amen? Gusto niyang sapawan ang mahal na Panginoon. Pero hindi maaari. Kaya nga siya binagsak dito sa mundo. Amen? Lahat na nangyayari sa paligid natin, gawa ni Satanas yan. Pero tayo na naglilingkod sa mahal na Panginoon, alam natin ang mga bagay na ito, mga minamahal. Manatili tayong mananalangin sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang ibang makapagbabago, mga minamahal. Naalala ko tuloy ang sabi ng ating beloved minister, Willie James Almeida Jr. I think sa Luneta yon. Sabi niya, kung tutuusin, dapat tayo ang nakaupo dyan eh. Mga Kristiyanong may espiritu ng Diyos. Amen? May totoong espiritu ni Kristo. Binagong totoo ng mahal na Panginoon. Amen? Eh kasi pag ang mga nakaupo dyan, mga Kristyanuhan, ano nangyari? Tingnan mo. Di ba? O ngayon, lumalabas na, mga minamahal, kung ano talaga ang nakapaloob sa ating gobyerno. Grabing korupsyon. Amen. Anong gagawin natin? Makiisa tayo sa mga rally? Hindi. Ang gagawin natin, magkaisa tayong manalangin. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon na walang anumang kaguluhan na darating sa bansang ito, mga minamahal. Amen? Yun ang tanging natin magagawa. Noong nakaraan, di ba? Parating ang super typhoon na si Juan. Ano panawagan ng ating beloved parents of the Lord to beloved children, mga minamahal? Fast and pray. Salamat sa mahal na Panginoon. Di ba? Bagamat super typhoon, mga minamahal. Pero yung iba naghahanap pa. Nasaan na? Akala pa signal number 5. Hinahanap niyo pa.
Iniligtas na nga tayo ng mahal na Panginoon. Amen. At least ang nasira doon sa Cagayan, kalsada lang. Marirepair yan. Amen. Salamat. Iilan lang ang buhay na wala, mga minamahal. Marahil panahon na nila. Baka nakarinig na ng mga kusada natin na ginanap yan sa mga lugar. Pero hindi sila nagpa-unlock, mga minamahal. Hanggang doon na lang marahil ang kanilang buhay. Amen. Kaya ngayon na tayo nandito pa, mga minamahal, pasalamatan natin sa mahal na Panginoon. Anumang darating pa ng mga kalamidad, ng mga unos sa buhay natin, mga minamahal, huwag tayong mag-alala. Habang pagka tayo laging malapit sa mahal na Panginoon, ang Diyos ay lagi kang ililigtas. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord! Tayo umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah, there is Jesus. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again. Hallelujah. To hear you say that I'm your friend. You are my desire. You are my desire. You are my desire. No one else will do. No one else will take, 'cause nothing else will take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way, bring me back to you. Draw me close to you. You never let me go. You never let me go. I lay it all down again. To hear you say that I'm your friend. You are my desire. You are my desire. No one else will do. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. Oh, Jesus. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way, bring me back to you. You're all I want. You're all I ever need. You're all I ever needed. Help me know you are near. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Patuloy na mawit pa, minamahal. Sa ating minamahal na mga baguhan, kayo pinagpala na mahal na Panginoon. Dinala kayo ng Diyos sa tunay niyang gawa. Diyos na tumutugon sa panalangin. Diyos na kumikilos
sa oras na kayo ilalapit ng buong puso sa mahalapin. Meron pong 4 na reglamento na kaligtasan. Unang-una, pananampalataya. Sa oras na ito, nakikita ng Diyos ang iyong pananampalataya. Pangalawa, pagsisisi. Ang sabi ng Biblia, lahat ay nagkasala, wala nakaabot sa kaluwalhatian ng mga Panginoon. Ang kasalanan, pag hindi na pagsisihan, ay magbubunga ng karamdaman. At ang karamdaman, pag hindi nagkaroon ng kagalingan, nagbubunga ng kamatayan. Hindi lang sa pisikal, kundi kamatayan higit sa lahat, sa espiritual, na kaya kang ibulin sa apoy ng impyerno. Datapot ang walang bayad na kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng ating mahal na Jesucristo ay buhay na walang hanggan kung pagsisisihan ninyo inyong mga kasalanan. Sabi ng Biblia, siya ay tapat at tayo kanyang panatawarin at lilinisin sa lahat ng ating mga kalikuan. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Pag nabautismo ka sa pangalan ni Jesus, papatawa ng kasalanan mo ang iyong lumang pagkatao, may iwan na doon sa tubig. Pagkalubog mo, pag-ahon mo, bago ka nang nilalang, anak ng Diyos, tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Pang-apat, bautismo sa Espiritu Santo. Habang kayo magpapatuloy sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, matanggap niyong Espiritu Santo. Sabi ng Biblia, pagdating ng Espiritu Santo, magkaroon ka ng kapangyarihan labanan ang kasalanan. Hindi ka na gagawa ng kasalanan sa paningin ng Diyos, sa paningin ng tao, kundi magbabago kang totoo dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa oras na ito, tanggapin niyo po ang mahal na Panginoon bilang Diyos at Hari ng inyong buhay. Itaas po ninyo yung 2 kamay, tanda ng inyong pagsuko sa mahal na Panginoon. At sumunod kayo sa maiksing panalangin ng pagtanggap sa ating dakilang Diyos na buhay. Sabihin niyo po, mahal na Panginoon, ibukan niyo po yung labi. Mahal na Panginoon, marami pong salamat sa iyong mga banal na salita na aking napakinggan. Narito ako, nagbabalik loob sa iyo, mahal na Panginoon. Patawarin ako sa lahat ng aking mga sala. Hugasan mo ko na yung banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Isulat mo aking pangalan diyan sa aklat ng buhay. Gawin mo kong tunay na Kristiyano sa isip, sa gawa, at sa katotohanan. Ligtas mo po ako sa ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Kami naman po manalangin para sa inyo habang nanatili na kataas ay yung 2 kamay na kapigitan yung mga upang pagpala naming Ama, Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Narito ang mga baguhang tumanggap sa iyo. Pagpalain mo po sila, mahal na Panginoon. Patawarin mo sila sa kanilang mga kasalanan. Buksan mo kanilang puso at isipan, mahal na Panginoon. Babaglingkuran kanila sa Espiritu at sa katuhan, mahal na Panginoon. Bigyan mo silang pagkakataon, mahal na Panginoon. Isulat mo kanilang pangalan dyan sa aklat ng buhay. Iligtas mo sila sa ng kanilang mahal sa buhay. Nawa hindi itong unat huli na kanilang paglilingkod. Gusto mong simulain. At baratan mo silang patuloy na naglilingkod sa iyo hanggang sa iyong pagbabalik. Bless them, Lord, in the mighty name of Jesus. Sa unang panalangin namin minamahal ka ng mga pastor. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you, mga minamahal na mga baguhan. At talagang gawain, magpabautismo po kayo. Huwag kayong uuwi na hindi mabautismohan para maging kompleto ang inyong pagiging tunay na anak ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, ang lahat na sa kanya tumanggap ay kanyang pinagkalubang tawagin mga tunay na anak ng Diyos. Kaya magpabautismo po kayo. Libre po yan, wala pong bayad, hindi mababasa ang inyong mga damit. Meron po kayong robe na isusuot para sa bautismo. God bless you po. Tayo patuloy na wawid sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Ikaw naman, ikaw naman, Jesus, ang kailangan. Ikaw naman, sa'yo'y mananahan. Ikaw
Glory to God. Glory to Jesus. Jesus ang kailangan. Ikaw lamang. Sa'yo'y mananahan. Sa'yo'y mananahan. Sa'yo'y mananahan. Praise God. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin, maminamahal. Hallelujah, hallelujah. Patuloy natin isama sa panalangin ang lahat ng ating mga kababayan. Especially sa lahat ng ating mga kapatiran sa dako ng mga lugar na naapektuhan ng mga nagdaang mga sakuna. Maminamahal. Hallelujah, let us pray. Upang mapagpala naming Ama na nasalang sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang panalangin, ang aming minamahal at ginagalang ng mga pastor will destroy them. You and them prophet, O God. Sa gitna ng mga sakuna at problema, patuloy kami lumalapit sa iyo, mahal na Panginoon. Sometimes we get overwhelmed. Sometimes we feel afraid. Pero we know that you are still in control. Mahal na Panginoon, kung itong mga disaster, mga pagsubok, na ito'y wake-up call para sa amin. Please open our eyes and soften our hearts. Teach us to listen to your voice. Return to your ways, Lord. Help us realize what truly matters: faith, love, compassion, and obedience sa iyong kalooban, mahal na Panginoon. Forgive us, Lord, sa mga panahon na naging complacent kami. When we ignore your reminders and we choose our own ways instead of yours. Cleanse our heart and renew our spirit, Lord Jesus. We pray for protection sa bawat pamilya, strength sa mga napektuhan ng mga pagbaha sa Davao, especially Cebu, Malapino, sa Cagayan, Isabela, Malapino, sa iba't ibang parte ng Pilipinas, Malapino. And wisdom sa aming mga beloved leaders sa bansang ito. Ibagkaloob mo sa kanila, Malapino. Cover us with your grace and guide us through this season, Lord Jesus. There is, Lord, turn this disaster into a chance for us to grow, to change, and to draw closer to you, Malapino. May this wake-up call lead us to deeper faith and genuine repentance, Malapino. Patuloy namin dalangin sa iyo, Malapino. Ibagkaloob mo mga material na mga pagpapala sa mga kapatid. Pasikan, Malapino, mga karamdaman, Malapino. Magbigay ka, bigyan mo sila ng kagalingan, Malapino. Hallelujah. At tigit sa lahat, spiritual blessing. Patuloy magpagkaloob sa amin. Special ang panlangin lahat ng mga beloved children. Pagpalayan sila sa lahat ng bagay. Upang patuloy na mapangunahan ang iba na nagawain sa buong daigdig, Malapino. We trust you, there is Jesus. You are our refuge, our hope, and our healer. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Maminamahal. Ating pong ipatong ang ating kaliwang kamay sa parting sa naroon ng ating karamdaman. Kanang kamay sa ating ulo, maminamahal. Walang imposible sa ating dakilang Diyos. Ano man ang ating kahilingan, alam natin, ayon sa ating pananampalataya, ipagkakaloob na malapay. Hallelujah. Kung wala tayong karamdaman, itaas sa dalawang kamay, hingin natin sa malapay lahat ng ating kahilingan. Upang pagpala namin Ama Diyos ng mga pangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sama-sama po namin sinasaway lahat ng uri ng mga karamdaman, leukemia, tuberculosis, cancer, diabetes, enlargement of kidney problem. Cast out in Jesus' name. Stroke, cast out in Jesus' name. Carnality, lust of pride of life. Cast out in Jesus' name. Sicknesses be healed and be blessed. Kahirapan, lumay sa panghalan ng pagsubok, cast out in Jesus' name. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Praise the Lord!
Purihin ang mahal na Panginoon, mami na mahal, bilang pananampalataya, na lahat ng ating hiniling ay atin na pong natanggap sa mahal na Panginoon. Tayo po itatanong 3 beses sabay sigaw ng Hallelujah, praise the Lord. Shout 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan mo natin ating dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mami na mahal. At